hindi po siya galing sa Levita. Galing po siya sa Huda, sa angkan ni David. Doon po siya nanggaling sa angkan ni David, sa angkan ng Huda, at hindi po siya pwedeng maging high priest. Pero dito makikita natin, i-present siya bilang high priest na kasunod ng Hebrews, na ito ay hindi kailanman binubuo ni Moses, at siya ay isang apostol. So, makita natin kung titignan natin yung role ng ating Panginoon Kristo, kung ito ang Diyos, at ito ang mga tao, bilang apostol, siya po yung nag-witness sa mga tao para sa Diyos. Okay? So, yung mga bagay na dapat maintindihan ng tao tungkol sa pagka-Diyos ay siya mismo, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagbubunyag. Kasi ibig po sabihin ng pagiging apostol ay pagiging witness. So, ang ating Panginoon Kristo ay Jehovah Witness. Kung meron man Jehovah Witness, ang ating Panginoon Kristo po yun. Sapagkat siya mismo ang mag-witness sa ating Panginoong Diyos upang maintindihan ng tao. So, yung mga bagay na dapat malaman natin tungkol sa theology, mga bagay na dapat natin malaman tungkol sa pagka-Diyos, ang ating Panginoon Kristo ang nagbunyag yun. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Okay? Ito, kung ano yung na-witness mo sa ating Panginoon Kristo, ay yun mismo yung yun yung Ama. So, makita natin, ipinesenta ng sumulat ng Hebrews na siya ay isang apostol. At ipinesenta rin ng sumulat ng Hebrews na siya ay isang isang high priest. Okay? So, sa mga Hudyo, ang mga tinatanggap lang nilang high priest ay galing kay isang Levita. At naintindihan nila ang role ng isang high priest. So, mula sa mga Levita, sila ay nagpo-produce ng mga priest. At mula sa hanay ng mga priest ay pumipili sila ng isa upang maging kanilang high priest na maglilingkod para sa kanilang mga kasalanan. So, ang pagiging high priest ay ang pagkakaloob ng mga handog ng tao. Doon siya dumadaan sa high priest, binibigay niya yung mga animal sacrifices upang ang mga animal sacrifices ay tanggapin ng Panginoon at maging kalugod-lugod sa Kanya upang ang paghahandog na ito ay magdulot sa taong nagkaroon ng kasalanan na siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. At nababasa natin yan sa Leviticus, di ba? So, kumukuha ng isang tao na kasalanan ay magdadala ng toro at ibibigay sa high priest. At ang high priest ay ipagkakaloob ito sa Diyos. At ang Diyos ay tatanggapin ito o pwedeng hindi tanggapin. Pagkatapos na tanggapin ay ipoproclaim ng high priest na ang taong ito ay pinatawad na sa kasalanan. So, ito po yung role ng ating Panginoon Kristo. Siya ay nagiging tagapagsalita ng Diyos sa mga tao bilang apostol, at siya rin naman ang tagapagsalita ng tao sa Diyos. Okay? Na humihingi ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. So, yun po yung presentation na sumulat ng Hebrews tungkol sa ating Panginoon Kristo. At pagkatapos po niyan, sa verse 2, makikita natin, ikukumpara na ang ating Panginoon Kristo kay Moses. Bakit? Kasi nasa gitna ito. Medyo transfer ng konti, cut and paste. Hindi pwede, Erase mo na lang. Okay, so ibubura na natin po. So, tingnan natin paano siya i-present ng sumulat ng Hebrews na better than Moses. Ang idea natin laging covenant, greater than yung first covenant, second covenant, yung second covenant greater than the first covenant, di ba? Yung gano'n ang mga nakikita natin presentation. Pero tingnan natin kung paano i-present ito na sumulat ng Hebrews. Ano ang nakita ng sumulat ng Hebrews? Comparison ni Moses at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po doon sa
Hebrews chapter 3 verse 2 ay ganito.